Sa puso mismo ng Congo, sa ilalim ng makapal at sinaunang kagubatan nito, nakatago ang mga misteryong nagdulot ng takot at pangamba sa maraming mga manlalakbay at mga siyentipiko. Sa kailaliman ng panganib at halos hindi mapasok na wilderness na ito, nasaksihan ng mundo ang mga kakaiba at nakakakilabot at tuklas na hindi kayang ipaliwanag ng science. Mula sa mga misteryosong creature na nagtatago sa dilim, hanggang sa mga kakaibang pangyayaring sumasalungat sa batas ng science, ang Congo ay naging isang nakakatakot na palaisipan na gumimbal sa buong mundo. Kaya naman samahan nyo kami habang aming inilalantad ang 10 sa mga pinaka-nakakatakot at pinaka-misteryosong tuklas sa Congo na gumimbal at nagpasindak sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Bill Forrest Mischievous Monkey. Isang kakaibang revelation ng humanist sa scientific community mula sa puso ng Bill Forrest. Isang lugar na kung saan unang umusbong ang mga ideya ni Charles Darwin tungkol sa evolution. Sa loob ng maraming generation, matagal nang hinahanap ng sangkatauhan ang tinatawag na missing link, ang nawawalang piraso ng palaisipan na mag-uugnay sa tao at sa ating mga kamag-anak na primate. Bagamat tanggap na ng science na may iisang pinagmulan ng mga tao at mga unggoy, ang malaking agwat sa pagitan natin ay matagal nang bumabagabag sa mga siyentipiko. May ilan pang naniniwala noon na maaaring sina Bigfoot o Yeti ang sagot. Subalit sa kailaliman ng masinsing kagubatan ng Congo, may isang lihim na unti-unting nabubunyag. Batay sa mga lokal almat at expedition, natuklasan ng umano'y isang highly advanced na grupo ng mga chimpanzee na kung saan naninirahan sa liblib na bahagi ng kagubatan. Ang mga chimpanzee na pinakamalapit nating kamag-anak ay mayroong 94 hanggang 95% ang pagkakapareho ng DNA sa tao. Subalit ang mga unggoy na ito na kilala bilang Bill Apes ay talagang taliwas sa lahat ng inaasahan. Kilalang aggressive ang mga ordinary na chimp, lalo na kapag may pumasok sa kanilang teritoryo, pero ang Bill Apes ay mas matindi. Mas malalaki, mas marahas at talagang mas mapangarib sila kaysa sa iba. Ayon sa mga ulat, kaya raw nilang patumbahin ng mga layon, ang tinaguriang hari ng gubat. Ang mga mas maliliit na hayop naman ay basta na lamang pinupunit at kinakain ng hilaw. Dahil dito, labis na namangha at nababahala ang mga mananaliksik. At dahil dito, isang tanong din ang umusbong. Ang mga Bill Apes ba ay chimpanzee, gorilla o isang uri na nasa pagitan ng dalawa? Ang mga bungo na natagpuan sa lugar ay mayroong pagkakawig sa parehong species na lalo pang nagpegting sa speculation. Posible kaya na ang Bill Apes dahil sa kakaibang lakas at misteryosong genetic makeup ang matagal nang hinahanap na missing link sa pagitan ng tao at ng ating mga ninuno? Hanggang sa ngayon patuloy ang pananabik ng mga scientific community dahil maaaring nasa kagubatan ng Bill Forrest ang susi sa isa sa mga pinakamalaking misteryo ng ating pinagmulan. Number 9, Unlocking the Mysteries of Stonehenge. Ang Stonehenge, isang pangalan na umuukit sa kasaysayan, ay nananatiling isa sa mga pinaka-enigmatikong struktura sa mundo. Ang sinaunang monumento na ito na itinayo mahigit 5,000 taon na ang nakakalipas ay matatagpuan sa Wiltshire, United Kingdom at isa itong World Heritage Site. Isipin mo, malalaking batong umaabot ng 13 talampakan ng taas, 7 talampakan ng lapad at tumitimbang ng halos 25 tonelada bawat isa. Subalit kamakailan, may mga lumalabas sa chismis at teorya na maaaring nagmula raw ang ilan sa mga batong ito mula pa sa Congo. Batay sa ilang fossil evidence, posibleng inilipat ang mga bato sa hindi malinaw na paraan patungo sa kasalukuyan nitong kinaroroonan. Isang misteryong hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin kinakalaban ng agam at kasaysayan. Ang mga dambuhalang bato na ito ay bumubuo sa panlabas na bilog ng Stonehenge na matatag na nakatayo sa Salisbury Plain. Pero hindi pa rito nagtatapos ang iwaga. Sa loob ng malaking bilog na ito, may mas maliliit pa na inner ring na binubuo ng mas maliliit na bato. Dito makikita ang dalawang matatayag na patayong bato na pinagdugtong ng isang pahigang bato sa itaas na parang yakap na nagbuklod sa kanila. Subalit hindi lang ang laki at ganda nito ang kahanga-hanga. Ang mga bato na ito ay isa ring himala ng astronomiya. Eksakto itong nakahanay sa pagsikat ng araw tuwing summer solstice, ang pinakamaikling araw ng taon. Isang presisyon na nakamit gamit lamang ang mga primitive na kagamitan na hanggang ngayon ay kinagugulat pa rin ng mga modernong siyentipiko. Ayon sa mga kwento, ang mga bato na ito ay inilagay sa lugar bandang 2,400 hanggang 2,200 BC. Samantala ang lupaing nakapalibot dito, kasama na ang mga hukay at embankment ay tinayo pa noong 3,100 BC. Ibig sabihin, mas matanda pa ang pundasyon na ito kaysa sa mismong mga bato. Subalit mas lalo pang lumalalim ang misteryo. Paano nila nailipat, naitayo at naiangat ng mga batong tumitimbang ng ilang tonelada gamit lamang ang sinaunang technology?
Hanggang sa ngayon nananatiling balot ng lihim ang Stonehenge at hindi pa rin malinaw ang tunay nitong layunin. Bagamat pinaniniwala ang ginamit bilang libingan noong 3000 BC, ang kahalagaan nito ay patuloy na umaalingaw sa paglipas ng panahon. Tahimik itong nakatayo sa wheelchair na tila bumubulong sa mga kwento mula sa malayong nakaraan. Number 8. The Majestic Congo Spiders. Nakatago sa halos hindi mapasok na kagubatan ng Congo, nakatago ang isang misteryosong lihim, isang lugar na kung saan nagtatago ang reality at alamat. Dito, sa gitna ng makapalang mga halaman at kakaibang huni ng mga creature, may mga kwento tungkol sa mga dambuhalang gagamba na nagpapakilabot sa sinumang makarinig. Kilala ang mga ito bilang Jayba-Fofi, mga higanting gagamba na lampas sa karaniwang anyo ng arachnid. Ayon sa mga lokal na tribo at matapang na malalakbay, nakakita raw sila ng gagambang kasing laki ng plato ang katawan. Sinasabing gumagawa ang mga ito ng malalaking sapot na nakabitin sa pagitan ng matatayog na puno at ang ilan ay umaabot ang ilang talampakan ng lapad. May ilang kwento rin na nagsasabi na sapat ang tibay ng mga sapot na ito para makahuli ng maliliit na hayop. Ang mas nakakatakot pa, may ilang umanong tawang aksidenteng nakapasok sa mga sapot at hindi agad makaalis dahil sa sobrang kapit ito. Ayon sa mga alamat, may makamandag na kagat ang Jayba-Fofi na kayang pumatay ng biktima nito. At pagkatapos, dinadala raw ang nahuli sa tagong lungga sa kailaliman ng kagubatan at doon kinakain. Hanggang ngayon may ilang pa ring matapang na mananaliksik na naniniwalang posibleng mahigit pang nadidiskubring species ng higanting gagamba sa Congo. Subalit dahil sa lawak at hirap pasukin ng lugar, nahihirapan ang mga siyentipiko na magsagawa ng masusing pag-aaral. At dahil dito, nananatiling bukas sa speculation ng kanilang pag-iral. At patuloy tayong pinaalalahanan na marami pa ring hiwagang nagtatago sa pinakamalalim na sulok ng ating mundo. Number 7. The Lost City of Zinj. Sa puso ng misteryosong rehiyon ng Virunga sa Africa, matatagpuan umano ang lungsod ng Sing, isang lugar na balot ng hiwaga at kasaysayan. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang tunay nitong pinagmulan. Noon sinasabing namukod-tangi ang lungsod na ito dahil sa napakayamang deposito ng diamante sa ilalim ng lupa. Ayon sa alamat, si Haring Solomon, ang kilalang matalinong pinuno ng sinaunang panahon, ay nakarating umano sa lugar na ito at nakita ang napakalaking potensyal ng mga kayamanan na ito. Upang maprotektahan ang yaman, nagtayo siya ng isang pamayanan sa kalaunan ay naging sentro ng isang kakibang kwento. Sa loob ng matitibay na pader ng Sing, isinagawa ng mga residente ang isang pambihirang eksperimento at ito ang paglikha ng mga guardian animals. Kabilang dito ang mga gorilya mula sa reyong Virunga na sinasabing pinaghalo ng ibang species upang makabuo ng mga creature na hindi ganap na gorilya at hindi rin ganap na tao o chimpanzee. Ang mga hybrid na ito ang naging mga bantay ng lungsod, matalino, matapang, at lubos na tapat sa kanilang tahanan. Pinagsama nila ang talino ng tao at liksi ng mga unggoy at tila patunay ng kahangangang kakayahan ng kalikasan. Sa loob ng maraming taon, sila ang naging sandigan ng security ng Sing. Subalit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kapalaran ng lungsod. Iniwan ito ng mga tao at ang natira na lamang ay ang bulong-bulungan at bakas ng nakaraan. Naging lihim ang location na ito na binabanggit na lamang sa pabulong na usapan sa buong rehiyon ng Virunga. Kilala ito ngayon bilang The Lost City of Sing, isang pangalang puno ng misteryo at intriga. At hanggang ngayon, nananatili itong palaisipan sa kasaysayan, patunay ng malikhaing isip ng tao at ng mga hiwagang kayang likain ng kalikasan. Number 6. Horrifying Cobalt Mines. Sa ilalim ng masingsing kagubatan at mabatong lupain ng Democratic Republic of Congo, nakatago ang isang kayamanang nagpapatakbo sa modern na mundo. Ang cobalt, coltan, tantalum, copper, tin at ginto, ang mga mineral na bumubuhay sa ating mga cellphone, tablet at laptop. Sa gitna ng lahat ng ito, namamayani ang cobalt, ang tahimik na bayani ng rechargeable batteries. Subalit sa likod ng makintab na screen ng ating mga gadget, may nakatagong madilim na katotohanan. Ang Congo ay gumagawa ng humigit kumulang 72% ng cobalt sa buong mundo. Subalit kapalit nito ay matinding pagdurusa ng mga manggagawa. Maraming minahan ng walang sapat na regulation, walang tamang protection at walang pakialam sa kaligtasan. At ang mas masahol pa, maraming bata ang napipilitang magtrabaho rito. Sa bansa na kung saan ang karamihan ay nabubuhay sa mas mababa sa $2 kada araw. Ang kikitain na hanggang $200 kada linggo ay tila nagiging pag-asa. Pero kapalit nito ay kalusugan, kinabukasan at pagkabata. Dahil sa matagal na exposure sa mapangarib na chemical, marami ang nagkakasakit at nanghihina. Libo-libong bata ang nahuhulog sa ganitong mapangarib na trabaho na kung saan napapalitan ng hirap at panganib ang kanilang mga pangarap. Gayunpaman may kaunting liwanag sa gitna ng dilim.
unti-unting kumakalat ang kamalayan tungkol sa sinapit ng mga tao sa Congo. Mas marami ang humihingi ng hustisya, reforma at pagbabago. May mga grupong nagsisumikap na tiyaking ang yaman ng bansa ay magdulot ng kaunlaran at hindi pagdurusa. Ang mineral wealth ng Congo, isang biyaya at isang sumpa, ay paalala kung paano ang ating modern na buhay ay konektado sa mga malalayong lugar at sa mga taong nagsasakripisyo para dito. Ngayon, sa gitna ng maskinsin at madilim na kagubatan ng Congo, isang nakakakilabot na misteryo ang unti-unting nabunyag, isang pangyayaring gumimbal sa buong mundo. Sa kailaliman ng luntiang kailaliman ng gubat, nakadiskubre ang mga manglalakbay ng sunod-sunod na kakaiba at nakakatakot na ebidensyang hindi kayang ipaliwanag. Una, natagpuan ng mga dambuhalang bakas ng paa na sobrang laki para tumugma sa kahit anong kilalang hayop. Napakamot sa ulo ang mga eksperto, iniisip kung may halimaw bang nagtatago sa dilim ng gubat. Kasabay nito, may kakaibang tunog na naririnig sa paligid, mga bulong at ungol na nagpapakilabot sa kahit sa pinakamatapang na tao. Ang sunod naman natuklasan ng mga sinaunang guho na nakatago sa ilalim ng makapal na mga puno. May mga simbolo at ukit ang mga ito na tila palatandaan ng isang mataas sa civilization na matagal nang naglaho sa kasaysayan. Habang mas lumalalim pa ang kanilang paglalakbay, mas marami pang misteryosong artifact ang kanilang nakita at ang bawat isa ay mas nakakalito kaysa sa nauna. Subalit ang pinakanakakatakot na revelation ay hindi pa talaga dumadating. Sa gitna ng hindi pa napapasok na kagubatan, may naganap na isang nakakatindig balahibong enkwentro. May mga saksi ang nagulat ng creature na kalahating tao at kalahating hayop na may kumikislap na pulang mata sa dilim. Ayon sa mga lokal, ito raw ay bahagi ng matagal ng alamat na gumugulo sa kanilang mga panaginip. Isang mabagsik na creature na gumagala sa kagubatan sa gabi. Mabilis na kumalat ang balita na nagdulot ng takot at matinding interes sa buong mundo. Dumagsa sa Congo ang mga siyentipiko, manglalakbay, at maging mga conspiracy theorists para hanapin ang kasagutan. Talagang tahimik na nanood ang mundo, halo ang takot at paghanga, habang unti-unting nabubunyag ang mga hiwaga ng Congo. At ngayon, kayo ang tatanungin namin, ano sa tingin nyo ang nakita natin? Number 5. Mahaamba. Kapag iniisip natin ang mga dinosaur at sinaunang creature, madalas na pumapasok sa isip ang buhaya, isang buhay na patunay ng sinaunang panahon. Ang anyo nito ay kahawig ng isang carnivorous dinosaur, pero paano kung mayroong mga buhaya na mas malaki at mas mabilis pa kaysa sa alam natin? Ipinakikilala namin sa inyo ang Mahaamba, isang alamat mula sa Congo na sinasabing umaabot ang halos 50 talampakan ng haba. Ayon sa mga kwento, kaya rin itong lunukin ang buong bangka sa isang kagat lamang. Batay sa mga urban legend, nagtatago ang Mahaamba sa ilalim ng tubig, matiyagang naghihintay ng biktima, mga hayop o mga sasakyang dagat. Kapag dumating ang pagkakataon, bigla itong sumusugod, mabilis, tahimik at walang awa. Maraming cryptid enthusiasts ang naniniwala na maaaring kamag-anak ito ng mga sinuunang reptile. May ilan namang nagsasabing kahawig ito ng Sarcosuchus, isang dambuhalang ninuno ng modern na buhaya na nabuhay mahigit 100 million years na ang nakakalipas. At katulad ng mga buhayang kilala natin sa ngayon, ang Mahaamba raw ay isang perpektong mandaragit, matyaga, matalino at nakamamatay. Pinaniniwala ang biglang sumusugod ang Mahaamba mula sa mababaw na bahagi ng ilog. Inaatake ang mga hayop na walang kamalay-malay habang lumalapit para uminom. Sa kasamang palad, limitado lamang ang impormasyong mayroon tungkol dito. At ang huling naitalang ulat ay mula pa noong unang bahagi ng 1900s. Gayunpaman, kahit wala ng modern western sighting, ang mga lokal na tribo sa Congo ay alam pa rin kung aling mga ilog ang dapat iwasan. Ipinapaiwatig nito na maaaring alam pa rin nila ang presensya ng nakatagong panganib sa kailaliman ng mga ilog ng Congo. Number 4. The Unexplained Sound Phenomenon. Sa pinakailalim ng kagubatan ng Congo, may isang kakaiba at misteryosong phenomenon na matagal nang bumabagabag sa mga siyentipiko at lokal na residente. Ito ay binubuo ng mga nakakatakot at tila hindi makamundong tunog na umaalingwangwaw sa buong reyon nang walang malinaw na pinagmulan. Ang mga tunog na ito ay pabago-bago, mula sa mababang ugong at bulong hanggang sa matalim at malinis na huni na tila sigaw mula sa dilim. Kapag narinig mo ito, parang may bumabalot na kaba at takot sa iyong dibdib. Maraming teorya ang lumilitaw para ipaliwanag ang pinagmulan nito. May nagsasabing maaaring dulot ito ng paggalaw ng mga lupa sa ilalim, mga tectonic plate na nagsasayaw sa kailaliman. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring may kinalaman ito sa kakaibang atmospheric condition. At mayroong ding ilang naniniwala ng lihim na military experiment sa lugar. Ang isa pang nakakaintrigang ideya ay ang possibility na ito ay tunog ng mga hindi natutuklasang creature na nagtatago sa loob ng gubat. Dahil sa siksik na halaman at lawak ng agubatan, napakahirap matukoy ang tunay na pinagmulan nito. Mayroon ding ilang mga naniniwala sa mga supernatural na paliwanag
mga espiritu o mga creature mula sa ibang mundo. Bagamat controversial ang ganitong ideya sa loob ng scientific community, patuloy pa rin talaga itong pinagtatalunan. Sa kabila ng mga patuloy na investigation, nananatiling palaisipan ang tunay na sanhi ng mga misteryosong tunog na ito. Hanggang sa ngayon, patuloy nitong kinukuha ang imagination ng mga mananaliksik at matatapang na manlalakbay. At balang araw, maaaring matuklasan din natin ang katotohanan sa likod ng sonic puzzle na ito at isa na namang hiwaga ng mahiwagang kagubatan ng Congo. Number 3. Resurrected Giants. Ang ating kapanapanabik na paglalakbay ay umabot na sa isa sa mga pinakamisteryosong bahagi, ang paghahanap ng isang creature na humahamon sa mismong konsepto ng extinction. Sa kailaliman ng Congo, hinahanap natin ang sinuunang buhay ng dinosaur. Ayon mismo sa science, naglaong lahat ng mga dinosaur dahil sa isang dambuhalang asteroid. Pero sa iba't ibang panig ng mundo, may mga alamat tungkol sa mga misteryosong creature tulad ng Loch Ness Monster o Ogopogo ng Canada. Sa Congo naman, may sarili silang alamat, ang Mokele Mbembe, isang creature na iginagalang ng mga lokal at patuloy na kinahumalingan ng mga malalakbay. Ang kahulugan ng pangalan nito ay ang humahadlang sa daloy ng ilog. Iba-iba ang paglalarawan dito, subalit karamihan ay nagsabing isa itong kulay na kayumanggi o abong creature na kasing laki ng elepante. Mayroon daw itong napakahabang leeg, isang malaking ngipin at pati punong buntot na kahawig ng buhaya. Ang mas lalo pang nakapagtataka, ito raw ay herbivore, nabubuhay sa mga halaman katulad ng mga sinuunang plesiosaur. Dahil dito may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa marami. Posible kaya na ang Mokele Mbembe ay kamag-anak ng mga sinuunang creature katulad ni Nessie at Ogopogo? Hanggang ngayon patuloy ang expedition at paghahanap. Marami ang matatapang na adventurer ang pumapasok sa kagubatan ng Congo para hanapin ang kasagutan. At sa bawat paglalakbay, naiiwan tayo sa pagitan ng takot at paghanga. Ang Mokele Mbembe ay patunay na may mga misteryo pa ring nagtatago sa mga hindi napapasok na lugar. Mga hiwagang humahamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan at kalikasan. Number 2. Giant Creepy Crawlers. Sa mga kakaibang creature ng Congo, namumukod tangi ang ilan sa mga pinakamalalaking insekto sa mundo at isa na rito ang Goliath Beetle. Ito ay kabilang sa mga pinakamalaking insektong nabubuhay sa ngayon na umaabot sa higit 10 cm ang haba at tumitimbang na hanggang 100 grams. Imagine mo isang insekto na kasing bigat ng maliit na daga. Dagdag pa rito, ang mga uod o larvae nito ay sapat na para mangilabot ang sinuman. Subalit hindi lang ito ang kakaiba. Naroon din ang mga millipede, mga creature na kabilang sa mga unang hayop na lumipat mula sa tubig patungo sa lupa. Kahit mukhang nakakatakot, hindi naman sila delikado sa tao, hindi tulad ng mga centipede na may mga kamandag. Dagdag pa rito, tahanan din ng Congo ng pinakamalaking praying mantis sa mundo. Ngayon, bakit nga ba napakalaki ng mga insekto sa Congo? Dahil ba ito sa klima, sa tubig, o may kakaiba sa hangin? Hanggang sa ngayon talagang walang malinaw na kasagutan. Subalit ang kanilang presensya ay lalong nagpapalakas sa mga alamat tungkol sa higanting creature at dinosaur. At kahit na nanatiling palaisipan ng katotohanan, hindi may kakailangan kanilang kakaibang ganda at hiwaga. Number 1. The Chronicle of the Mightiest Gorilla. Isang misteryosong atraksyon ang patuloy na humihila sa mga manlalakbay patungo sa kailaliman ng Congo, ang pagnanais na matuklasan ng mga lihim ng kalikasan. Kamakailan, isang matapang na tao ang nagsimula ng isang mapangarib na misyon, ang hanapin ng pinakamalaking gorilla na naitala sa kasaysayan. Hindi biro ang misyon na ito. Ang riyon ay puno ng pangarib, mula sa mga masungit na bundok, makakapalag gubat, hanggang sa mga presensya ng mga armadong rebelde na kumikilos sa dilim ng gabi. Sa kabila ng mga banta, hindi natinag ang kanilang determination. Mahigpit silang sumunod sa mga patakaran sa ilalim ng pagbabantay ng armadong gwardiya, lalo na tuwing curfew. Patuloy silang naglakbay, nilusong ang kagubatan, tinahak ang mga bundok, at tinagpas ang masingsing halaman. Hindi lamang rebelde ang kanilang kinaharap, nandyan din ang panganib mula sa mga iligal na mga ngaso. Sa kabutihang palad, may kasama silang 2 biyasang ranger na biyasa sa mga mapanganib na lugar. Ang mga gabay na ito ay nagturo sa kanila ng malilita palatandaan ng presensya ng gorilla. At dahil na rin sa mga walang sawang pagsisikap, dumating ang sandaling kanilang iniintay. Nakaharap nila ang isang dambuhalang gorilla na kilala bilang Bikende. Isang napakabihirang pagkakataon, subalit kasabay nito, isang napakalaking panganib. Isang maling kilos lamang, isang maling interpretation ng hayop, lalo na kung isipin itong mayroong banta sa kanyang pamilya, ay maaring magdulot ang trahedya. Ang gorilla ay may napakalakas na lakas, kayang pabagsakin ng kahit sinong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tagpo na ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano makapangyarihan ang kalikasan. Pinatutunayan nito na ang Congo ay tahanan ng mga pambihirang kababalagan
Isang lugar na kung saan patuloy na nagtatago ang mga lihim ng mundo. Hanggang sa ngayon, iniimbitahan pa rin ng kagubatan ng Congo ang mga matatapang na kaluluwa na tuklasin ng mga hiwaga nito. Ito ay patunay ng likas na ganda at bangis ng kalikasan at ng mga misteryong hindi pa rin nating lubos na naunawaan.